kapag ang mga laman ng balita ay tungkol sa problema na kinakaharap ng ating simbahang Katoliko dahil sa problema sa mga pari. May mga pagkakataon na yung mga kaibigan ko ay nagsasabi sa akin, alam mo Father, dapat talaga payagan na ng simbahan na mag-asawa ang mga pari. Sabi nila, kasi kung may asawa ang mga pari, walang problemang gano'n na haharapin ng simbahan. Alam niyo po, sa totoo lang, hindi ko na sila sinasagot. Dahil ang unang dahilan ko, hindi ko alam kung papaano i-explain sa kanila sa isang maikling paraan ang kalagayan ng buhay ng isang pare. At ang pangalawa, naiinis ako na pakinggan na parang ang lumalabas, masama ang maging pare, mabuti ang mag-asawa. So parang ang lumalabas na dahil mga pari kayo, kaya nagkakaganyan kayo, mag-asawa na lang kayo at wala na kayong ganyang problema. Kaya hindi na po ako sumasagot, hinahayaan ko na lang. Dahil ang feeling ng maraming tao, ang kautusan ng hindi pag-aasawa ng pari ay ginawa ng simbahan, ginawa ng mga Santo Papa. Pero kung nakinig tayo sa Ebanghelyo ngayon, hindi po ito gawa-gawa lamang ng ordinaryong tao. Si Jesus po ang nakaisip nito. Hindi po ang Santo Papa, hindi po ang simbahan. Uulitin ko ang bahagi sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan, dahil sa kanilang katutubong kalagayan. Ang iba, dahil sa kagagawa ng ibang tao, ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa, alang-alang sa ikauunlad ng kaharian ng Diyos. So ang Panginoong Jesus po ang nakaisip ng ganon. Hindi po ang simbahan. In the same way, sa first part ng Ebanghelyo, tungkol naman sa pag-aasawa, ang nakaisip ng union ng babae at lalaki ay hindi dahil gusto ng lalaki at babae na mag-asawa sila. Hindi. Ito rin ay dahil sa Diyos. Ang pagmamahal sa isa't isa ay regalo at biyaya na ibinibigay ng Diyos sa isang lalaki at babae at ginagawa silang iisa sa harapan ng Diyos at ng kanyang simbahan. Ngayon naman siguro, tatanungin natin ang ating sarili, so ano naman ang dapat? Ano ba ang dapat? Para sa aming mga pare, hindi sinasabi na ang pagkapare ay masama at maganda ang pag-aasawa. In the same way also, hindi rin sinasabi na masama ang pag-aasawa at magpari na lang po kayo. Hindi po. Pareho ng mga ito ay maganda. Bakit maganda? Dahil sakramento. Ang pag-aasawa ay isang sakramento, di ba? Ang pagkapari ay isa ring sakramento. The sacrament of holy orders, the sacrament of marriage. At ang sakramento ay ginawa ni Jesus. It was instituted by Christ. So ibig sabihin, kung nanggaling kay Jesus, hindi masama. So hindi mo pwedeng sabihin na dahil nagpari kayo, masama ang pagkapari, mag-asawa na lang ang mga pari para wala nang problema sa simbahan. O di kaya dahil may mga lalaki na hindi kayang mag-asawa, hindi magandang mag-asawa, na magpari na lang o di kayo mga babae ay magmadre na lang. Hindi. Pareho po ang dalawang ito ay maganda dahil ginawa sila ng Diyos. Yun nga lang, maganda sila, pero may mga tao, tulad sa aming mga pare, tinatalikuran ng pag-aasawa para sa isang mas mataas na antas.
ng pagsunod sa kaharian ng Diyos. At yun ang pagkapari. Sa isang banda naman, may mga tao na tinatalikuran nila ang pagiging single at nag-aasawa sila upang pumunta sa isang mas mataas na antas ng buhay. Tinatalikuran nila ang ibang lalaki, ang ibang babae para sa iisang regalo na ibinigay sa kanya ng Diyos. Yun ang kanyang asawa. So, a good, we give up a certain good for a greater good, if not the best. So sana po, ganun ang ating tingin. Sa ating simbahan, pareho po ang dalawang sakramentong ito ay napakahalaga sa atin. Dahil ang pundasyon at dahilan ng lahat ng ito ay ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos ay mapunta tayong lahat sa Kanyang kaharian. Kaya nga po ang Ebanghelyo ngayon, kung pinakinggan natin ng maayos, dalawang bagay po ang ipinapaalala sa atin. Una, ipagdasal niyo po kaming inyong mga pare. Tulad ninyo, mga tao din po kami. Hindi po ibig sabihin na dahil pari na, magkakaroon na ng superpower. Hindi po. Tulad ninyo, mahina din kami. May mga kahinaan din kami. At nangangailangan ng inyong dasal. Nangangailangan ng inyong dasal. At sana po sa bawat dasal ninyo, ang dasal ninyo hindi lamang na hindi na magustuhan namin ang aming pari sa aming parokya. Hindi po. Ano man ang gawin natin, may mga pagkakataon na hindi nyo magugustuhan ang sinasabi ng ating pare, ang ugali ng ating pare, ang ginagawa ng ating pare. Pero sana po ang dasal natin na ang ating mga pari sa ating parokya matutong harapin ang mga hamon at gabayan ang lahat, turuan ang lahat papunta kay Jesus. Yun po ang una. At ang pangalawa, para naman sa sakramento ng pagkasal. Yun din ang pangalawang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Na sana po, every time na mayroong problema sa ating pamilya, ang sasagi sa ating isip, hindi ang hiwalay. Hindi po ang paghihiwalay. Every time na ako ay may lumalapit sa akin, humihingi ng advice, lalo na sa problema sa pag-asawa, ang lagi kong sinasabi, hindi nagkamali ang Diyos na piliin kayong dalawa para mag-asawa. Yun po lagi ang pundasyon. Never na nagkamali ang Diyos. Hindi po. Hindi po. Ako personally, naniniwala, the moment na ang Diyos ay pumili, pwede bang magkamali ang tao na maging mayor, maging presidente, maging congressman. Pero ang Diyos, kapag ito ay pumili, hindi siya magkakamali. Kapag pinili ng Diyos ang isang babae at isang lalaki na mag-asawa at tumanggap ng sakramento ng pagkasal, hindi nagkamali ang Diyos. Biniyayaan kayo ng Diyos. Yun nga lang, during the course ng inyong pag-aasawa, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng conflicts at hindi nare-resolba, hindi pinag-uusapan, lumalalim ang problema. Kaya ang lagi kong sinasabi, magdasal kayong dalawa muna. Bago nyo isipin ang paghihiwalay, magdasal muna kayong dalawa. Sa inyong pagdadasal, pag-usapan. Pag-usapan. At para naman po sa atin na mga lolo, mga lola na nandito, kapag may lumalapit sa inyo at lumalapit sa inyo ang inyong mga pinanganak sa kasal, kapag lumalapit sa inyo at magsasabi ng problema nila sa kanilang pag-aasawa, sana po ang ating advice, hindi na maghiwalay. Hindi na maghiwalay. Ang nasa isip natin, papaano ko sila pagbubuklurin
at ibabalik ang dating tamis ng pag-iibigan. Hindi po nasusulsulan, hindi nakakampihan ang isang panig. Dahil yun po ang nagiging dahilan para mas magkimkim ng galit at mas lalong lumalim pa ang sugat ng hindi pagkakaintindihan na nagdadala para mas lumalim pa ang pag-aaway at humantong sa hiwalayan. Sa loob ng banal na misang ito, ipagdasal natin ang lahat ng mga pamilya na kasapi sa ating pamayanan na sa panahon ngayon ay humaharap ng matinding pagsubok sa kanilang pag-aasawa. Na sana sa paggabay ng mahal na Birhen at ni Jesus, masolusyonan nila sa pamamagitan ng mahinahong paraan kung anuman ang problema na kanilang hinaharap sa kanilang buhay mag-asawa.